Kung makakita ka ng isang tahimik na lalaking taga-silangan na nakaupo sa gitna ng mga matitipunong sundalong kanluranin, malamang ito ang iisipin ng karamihan. Mukhang kailangan niya ng proteksyon. Iyan din ang naisip ng bida sa ating kwento ngayon. Siya ay isang dating miyembro ng American Special Forces, isang babaeng kinikilala bilang simbolo ng katatagan. Dahil sa kagustuhan ng kanyang ina, pumayag siyang makipagkilala sa isang lalaking Pilipino. Ang una niyang impresyon ay ganoon nga. Mukha siyang mabait, pero parang kailangan ko siyang protektahan. Ngunit isang araw, isang pangyayari na naganap sa loob lamang ng ilang segundo sa harap ng kanyang mga mata, ang tuluyang babago sa lahat ng kanyang akala. Sa isang kilos na ipinakita ng lalaki, napahinto ang kanyang paghinga. At sa sandaling iyon, naunawaan niya ang lahat. Ang tunay na lakas ay tahimik na nagkukubli sa loob. Ano nga ba ang tunay na pagkatao ng lalaking Pilipinong ito na kanyang nasaksihan? Pakinggan natin ngayon ang kanyang kamangha-manghang kwento. Sa Fort Cavazos, Texas, alas 5:30 ng umaga, si Captain Amanda Williams, nakilala sa kanyang matinding disiplina at kahinahunan, ay muling naungusan ang kanyang mga kasamahang lalaki at natapos ang physical training. Ang kanyang buhok na blonde ay mahigpit na nakatali at ang karismang bumabalot sa kanyang maskuladong pangangatawan ay nagbibigay ng impresyon na hindi siya basta-bastang malalapitan. Captain Williams, panibagong record na naman, sabi ng isang kasamahan niyang opisyal na halatang humahanga. Ngunit isang malamig na tangulang ang isinagot ni Amanda. Pag-ibig, pag-aasawa, ang mga salitang iyon ay wala sa kanyang diksyonaryo. Ang baril at pakikipaglaban ang kanyang buong mundo. Subalit, mapaglaro ang tadhana. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Amanda sa bahay, sinalubong siya ng walang tigil na pangungulit ng kanyang inang si Margaret. Amanda, anak, magtre-30 ka na, pero wala ka pa ring ni isang nobyo. Ma, sundalo ako. Sinabi ko na sa'yo, hindi ako interesado sa mga ganyang bagay. Kahit na hindi naman pwedeng habambuhay kang mag-isa. May ipapakilala ako sa iyong mabait na tao. Taga-Pilipinas siya. Pero talagang napakabuting binata. Napabuntong hininga na lang si Amanda sa kanyang isip. Isang lalaking Pilipino? Karamihan sa mga lalaking Asyano ay mukhang payat at mahina. Paanong magiging bagay sa isang veterano ng labanan na tulad ko, ganoon ang nasa isip niya. Subalit, sa huli ay hindi niya natanggihan ang pamimilit ng ina at pumayag siyang makipag-date sa pamamagitan ng isang video call. Nang lumitaw sa screen ng computer ang mukha ni Miguel Reyes, hindi napigilan ni Amanda ang bahagyang pagkadismaya. Mukhang mas matangkad pa siya rito, payat ang pangangatawan, at tahimik ang disposisyon. Ito ba ang taong kayang magprotekta sa akin? Pumasok sa kanyang isip. Hello, Miss Amanda! Ako po si Miguel Reyes. Magalang na bati ni Miguel. Formal na tugon lamang ang naisagot ni Amanda. Pagkatapos ng tawag, diretsahan niyang sinabi sa ina. Ma, hindi ko siya tipo. Masyado siyang mukhang mahina, ngunit hindi sumuko si Margaret. Amanda, huwag mong husgahan ang tao base sa itsura. Napakabuting tao ng binatang iyon. Kapag nagkaroon ka ng pagkakataong madestino sa Pilipinas, sana bigyan mo siya ng isang pagkakataong makilala. At tila itinakda nga ng tadhana, makalipas ang ilang linggo, inatasan si Amanda na magtungo sa Pilipinas para obserbahan ang isang joint military exercise sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Wala siyang nagawa kundi tuparin ang hiling ng ina at pumayag na makipagkita kay Miguel kahit na ang tanging nasa isip niya ay matapos na ito kaagad. Hindi niya kailanman inakala na ang pagkikitang iyon ang babago sa takbo ng kanyang buong buhay. Pagdating ni Amanda sa Ninoy Aquino International Airport, mabigat pa rin ang kanyang pakiramdam. Bukod sa hirap na pag-angkop sa maalinsangang klima at kakaibang kultura ng Pilipinas, pabigat pa sa kanya ang paglalaan ng oras para makipagkita kay Miguel. Subalit, dahil sa pangako sa ina, wala siyang magawa. Nang magkita sila ni Miguel sa isang tahimik na restaurant sa Makati, muling nagulat si Amanda.
Mas maayos at magalang ang kanyang dating sa personal kumpara sa nakita niya sa video call. Malinis ang kanyang suot na polo, guwapo ang kanyang mga tampok, at higit sa lahat, perpekto ang kanyang pagsasalita ng Ingles. Miss Amanda, salamat sa pagpunta mo sa kabila ng layo ng iyong pinanggalingan. Hindi ko sigurado kung magugustuhan mo, pero masarap talaga ang adobo dito sa restaurant na to. Lihim na naguluhan si Amanda. Hindi siya ang tipikal na lalaking kimi na inaasahan niya. Bagkus ay natural at maalalahanin. Habang kumakain, magiliw na ipinaliwanag ni Miguel ang kultura ng Pilipinas at nagpakita ng tunay na interes sa buhay militar ni Amanda. Nabalitaan kong galing ka sa Special Forces. Talagang kahanga-hanga. May kaunti rin akong karanasan sa militar, pero talagang nirerespeto ko ang American Special Forces. Ramdam ni Amanda ang sinseridad sa mga salita ni Miguel. Mukhang mas okay pala siya kaysa sa inaakala ko. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Amanda na unti-unting bumabagsak ang pader na itinayo niya sa kanyang puso. Ngunit, mayroon pa ring bahid ng pagdududa sa isang sulok ng kanyang isipan. Maganda ang itsura niya, pero kaya niya kaya akong protektahan sa isang mapanganib na sitwasyon. Pagkatapos kumain, habang naglalakad sila sa Rizal Park, nagkaroon sila ng pagkakataong magkuwentuhan. Dapit hapon na noon at napakaganda ng paligid. Hindi gaanong nagkuwento si Miguel tungkol sa kanyang trabaho, ngunit seryoso siyang nakinig sa mga kuwento ni Amanda tungkol sa buhay militar at sa kanyang pamilya. Ano ang unang impresyon mo sa Pilipinas? Tanong ni Miguel. Mas maganda kaysa sa inaasahan ko. Lalo na. Napahinto si Amanda. Muntik na niyang sabihing, lalo na ikaw. At sa sandaling iyon, habang nagsisimulang dumilim sa parke, biglang may lumitaw na 3 o 4 na lalaki. Mukhang mga lasing, lumapit sila kay Amanda at nagsalita ng may kabastusan. Uy, Miss Foreigner! Tara, inom tayo! Agad na naging alerto si Amanda. Bilang isang miyembro ng Special Forces, handa siyang suriin ang sitwasyon at tumugon, ngunit gusto rin niyang makita ang reaksyon ni Miguel. Ano kaya ang gagawin ng taong ito? Subalit, nanatiling kalmado si Miguel. Humakbang lang siya sa harap ni Amanda at sinabi sa mahinahong boses, "Pasensya na po, kailangan na po naming umalis." "Anong sabi mo?" Marahas na hinawakan ng isa sa mga lasing ang balikat ni Miguel. At doon na nangyari ang lahat. Ang sandaling iyon ang tuluyang magpapabago sa kapalaran ni Amanda. Ang nangyari sa sandaling iyon ay isang imaheng hindi malilimutan ni Amanda habang buhay. Biglang nagbago ang itsura ni Miguel, nawala ang kanyang mahinahon at mabait na ekspresyon, at napalitan ito ng isang tinging malamig at matalas, na para bang ibang tao na siya. Sasabihin ko po ulit, kailangan na naming umalis. Mayroong kakaibang bigat at autoridad ang boses ni Miguel, ngunit binaliwala ito ng mga lasing at lalo pang naging marahas. Nang tangkain ng isa sa kanila na abutin si Amanda, kumilos si Miguel. 10 segundo? Eksaktong 10 segundo. Ang unang lalaki ay pinilipit ang pulso at napaluhod sa lupa. Ang ikalawa ay tinamaan sa batok at nawalan ng malay. Ang ikatlong lalaki ay sumugod mula sa likuran. Ngunit hindi man lang lumingon si Miguel at siniko ito ng buong tumpak sa sikmura. Ang huling lalaki ay sinubukang tumakas. Ngunit isang sipa mula kay Miguel ang tumama sa kanyang binti at bumagsak siya sa kinatatayuan. Lahat ay napakabilis at napaka-eksakto. Halos walang ingay at walang nasayang na kilos. Para itong galaw ng isang martial artist na sinanay sa loob ng mahabang panahon, elegante ngunit nakamamatay. Hindi makapagsalita si Amanda. Bilang galing sa Special Forces, alam niya ang iba't ibang uri ng combat skills, ngunit ang nasaksihan niya ay nasa ibang level. Bilis, katumpakan, kahusayan. Lahat ay perpekto. Okay ka lang ba? Tanong ni Miguel, na bumalik na sa dati niyang mahinahong ekspresyon na para bang walang nangyari. Sino ka ba talaga? Nanginginig na tanong ni Amanda.
Nag-atubili ng bahagya si Miguel bago sumagot ng mahinahon. Medyo matagal lang ako sa serbisyo militar, ngunit sigurado si Amanda. Ang ganoong klase ng abilidad ay hindi makukuha sa medyo matagal na serbisyo militar lamang. Ito ay isang advanced na combat skill na hindi maihahambing sa training na natanggap niya sa Special Forces. Pauwi, gulong-gulo ang isip ni Amanda. Ang lalaking inakala niyang mahina noong una silang magkita ay mas malakas pa pala sa kanya. At kasabay nito, isang kakaibang damdamin ang nagsimulang umusbong. Pakiramdam ng kaligtasan, tiwala, o marahil ay pagkausisa. Miguel, may gusto talaga akong itanong. Saan mo natutunan ang mga ganoong galaw? Muling tanong ni Amanda. Tumingin si Miguel sa tanawin ng gabi at nanahimik sandali. Sa wakas, nagsalita siya. Sa Special Operations Command, sa isang medyo espesyal na unit lang ako napunta. Pero ngayon, isa na lang akong ordinaryong empleyado. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Amanda. Mayroong isang lihim ang lalaking ito na hindi niya alam. At ang lihim na iyon ay sapat na kamangha-mangha para ganap na baguhin ang lahat ng kanyang paunang akala. Sa unang pagkakataon, nagsimula siyang magkaroon ng tunay na interes, hindi lang sa mga lalaking Pilipino, kundi sa taong nagngangalang Miguel Reyes. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Amanda. Kahit siya, naggaling sa Special Forces, ay hindi kayang magapi ang maraming tao sa ganoong kalinis na paraan. Anong klase ng unit ang kailangan mong pagsilbihan para matutunan ang ganoong klaseng abilidad? Ang mga galaw ni Miguel ay parang isang obra maestra na hinasa sa loob ng maraming taon. Eksakto ngunit elegante, at higit sa lahat, ang kakayahan niyang perpektong in-neutralize ang kalaban nang hindi nagdudulot, nang hindi kinakailangang pinsala ay nakakamangha. Kinabukasan, kinontak ni Amanda si Miguel. Gusto pa niyang malaman ang higit pa. Miguel, maraming salamat sa nangyari kahapon. Kung may oras ka, may gusto sana akong itanong. Siyempre. Saan tayo magkikita? Nagkita silang dalawa sa isang tahimik na coffee shop malapit sa parke. Nagpasya si Amanda na wag nang magpaligoy-ligoy pa. Miguel, sa anong unit ka ba talaga nang galing? Ang mga galaw na nakita ko kahapon ay hindi ordinaryo. Nag-atubili ng bahagya si Miguel bago dahan-dahang nagsalita. Sa Light Reaction Regiment ako. Nanlaki ang mga mata ni Amanda. Ang Light Reaction Regiment, ang pinaka-elite na counter-terrorism unit ng Armed Forces of the Philippines, ay kilala kahit sa loob ng US military. Ito ang unit na laging nakakakuha ng atensyon dahil sa kanilang pambihirang kakayahan sa mga joint training exercises, kasama ang mga special forces mula sa iba't ibang bansa. Sa unit na iyon kagaling? Totoo ba? May halong hindi paniniwala ang boses ni Amanda. Oo. 10 taon din akong nagsilbi doon. Pero ngayon, retirado na ako at namumuhay ng normal. Teka, kung ganoon, baka naging instructor ka rin sa training? Tumango si Miguel. Ilang taon din akong humawak sa training ng mga bagong recruit. At paminsan-minsan, nagbibigay din ako ng lectures sa ibang unit o sa mga international exchange programs. Biglang naging interesado si Amanda. Siya mismo ay laging naghahanap ng paraan para pagbutihin ang kanyang mga kakayahan. At heto, ang isang pagkakataon, isang dating instructor ng Light Reaction Regiment. Ito ay isang oportunidad na hindi niya dapat palampasin. Kung ganoon, kung okay lang sa'yo, pwede mo ba akong turuan? Gusto ko ring matuto. Nagpakita ng pag-aalinlangan si Miguel. Miss Amanda, may sapat ka ng kakayahan, hindi ba? May maituturo pa ba ako sa'yo? Hindi. Sa nakita ko palang kahapon, alam kong napakarami ko pang hindi alam. Sa huli, pumayag si Miguel sa masigasig na pakiusap ni Amanda. Nagkasundo silang magsanay ng pribado sa isang tahimik na gym sa labas ng Maynila sa unang araw ng kanilang training. Lubusang humanga si Amanda. Ang paraan ng pagtuturo ni Miguel ay nasa ibang level kumpara sa mga natutunan niya sa US military. Mga teknik na nagpapataas ng kahusayan ng walang pilitan.
paraan ng paggamit ng lakas ng kalaban, at kaalaman kung paano makamit ang pinakamalaking epekto gamit ang pinakakaunting galaw lahat ay bago para sa kanya. Wow! May ganito palang teknik! Sabi ni Amanda na puno ng paghanga. Mahusay din ang training ng US Special Forces. Pero nagiging mas epektibo ito kapag isinama ang pilosopiya ng martial arts ng silangan. Sa halip na subukang manalo gamit lang ang lakas, mahalagang unawain ang kalaban at basahin ang daloy ng laban. Paliwanag ni Miguel. Ang mga paliwanag ni Miguel ay higit pa sa teknikal. Ito ay pilosopikal. Ang paraan ng pagprotekta sa sarili habang nirerespeto ang kalaban, ang teknik na epektibong nagpapatahimik sa kalaban habang pinapaliit ang hindi kinakailangang karahasan, lahat ito ay isang sariwang pagkabigla para kay Amanda. Pagkatapos ng training, natural na napunta ang kanilang usapan sa mga personal na bagay. Ang pagiging mapagkumbaba at malalim na pilosopiya ni Miguel ay bago para kay Amanda. Malakas ngunit mahinahon, may tiwala sa sarili ngunit hindi mayabang, ang ganoong katangian ay kaakit-akit. Sa unang pagkakataon, nagsimulang magkaroon ng tunay na interes si Amanda kay Miguel. Ngunit sa sandaling iyon, nakatanggap si Amanda ng isang emergency call sa kanyang cellphone. Mula ito sa intelligence unit ng US military. Captain Williams, bumalik ka agad sa base. May mahalaga tayong pag-uusapan. Naging seryoso ang mukha ni Amanda pagkatapos ng tawag. Mayroon siyang masamang kutob. Ano kaya ang nangyari? Sa opisina ng intelligence sa Yokota Air Base, naghihintay si Colonel James Cutler na may malamig na ekspresyon. Bilang isang veterano na may higit 20 taong karanasan sa military intelligence, matalas ang kanyang tingin. Iba ang kapaligiran sa opisina kaysa karaniwan. Maraming intelligence analysts ang abala sa harap ng kanilang mga computer. At may mga litrato at dokumento na nakadikit sa pader. Captain Williams, maupo ka. Mas malamig pa kaysa dati ang boses ng koronel. Kinakabahang umupo si Amanda. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari, ngunit may kutob siyang may kinalaman ito sa kanya. Captain, i-report mo kung sino ang mga nakasalamuha mo kamakailan, matalas na tanong ng koronel. Paumanhin po, sir. Pero kailangan ko po bang i-report kahit ang mga personal na pakikipagkita? Naguguluhang tanong ni Amanda. May impormasyon kaming nakipagkita ka sa isang taong nagngangalang Miguel Reyes, sabi ni Colonel Cutler habang binubuklat ang isang folder. Sa loob nito ay may ilang litrato nina Amanda at Miguel, mga larawan nila habang nag-uusap sa coffee shop, nagsasanay sa gym. At kahit noong naglalakad sa parke, natigilan si Amanda. Kailan pa siya sinimulang bantayan? Sir, hindi po ba ito isang paglabag sa aking privacy? Personal ko lang po siyang nakilala. Personal na pakikipagkita? Sarkastikong tumawa ang koronel. Sa tingin mo ba ay personal lang ang pakikipagkita sa isang dating instructor ng Light Reaction Regiment? Muling nagulat si Amanda. Alam na pala nila ang pagkatao ni Miguel. Hindi niya alam na ganito kabilis ang information gathering ng US military intelligence. Ano ang alam mo tungkol sa lalaking iyon? Wala po masyado. Narinig ko lang na dati siyang sundalo. Nagsinungaling si Amanda. Hindi niya alam kung bakit niya gustong protektahan si Miguel. Ngunit sa sitwasyong iyon, ayaw niyang ilahad ang lahat tungkol sa kanya. Williams, huwag kang magsinungaling. Kumpirmado rin naming nagsanay ka ng martial arts kasama niya. Inilabas ni Colonel Cutler ang isa pang litrato. Ito ay kuha sa gym kung saan tinuturuan ni Miguel si Amanda. Nagulat si Amanda ngunit kalmado siyang sumagot. Opo, personal ko siyang hinilingang turuan ako. May problema po ba doon? May problema. Si Miguel Reyes ay hindi lang isang dating sundalo. Itinuro ng koronel ang screen ng computer. Nakalagay doon ang detalyadong profile ni Miguel. Isang taong ilang beses nang kasama sa mga top secret operations ng gobyerno ng Pilipinas at mataas ang posibilidad na nagsasagawa pa rin siya ng mga hindi opisyal na misyon. Ipinakita sa screen ang ilang bahagi ng mga nakaraang operation records ni Miguel. Karamihan ay classified at hindi makita ang detalye. Ngunit sapat na iyon para maunawaan kung gaano siya kahalagang tao.
Naguluhan ang isip ni Amanda. Ganoong tao pala si Miguel. Pero ano ang sinseridad na naramdaman niya noong magkasama sila? Ang kanyang pagiging maalalahanin at mapagkumbaba? Lahat ba iyon ay kasinungalingan? Sir, kahit pa po totoo iyan, nakipagkita lang po ako sa kanya nang walang anumang kaalaman. At iyan mismo ang problema, sabi ng koronel habang tumatayo. Mula ngayon, kailangan mong mangalap ng impormasyon sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan mo sa kanya, ang kasalukuyan niyang misyon, ang relasyon niya sa Armed Forces of the Philippines at lahat ng dapat naming malaman. Sir, ibig sabihin po ba gagamitin ko ang aming personal na relasyon? Tumutol si Amanda. Pakiramdam niya ay hindi ito tama. Captain Williams, ikaw ay isang opisyal ng US Army. Alam mo dapat na mas mahalaga ang interes ng bansa kaysa sa personal na damdamin. May halong pagbabanta ang boses ng koronel. Kung tatanggi ka, maaaring magkaroon ng problema ang iyong military career. Nalagay si Amanda sa isang mahirap na sitwasyon. Sa isang banda, mayroon siyang tungkulin bilang sundalo. Sa kabilang banda, nagsisimula ng umusbong ang kanyang personal na damdamin para kay Miguel. Alin ang dapat niyang piliin? Ilang araw ang lumipas, muling nakipagkita si Amanda kay Miguel na may mabigat na kalooban. Nagtatalo sa kanyang isip ang tungkulin bilang sundalo na sundin ang utos ng kanyang superior at ang personal na damdamin niya para kay Miguel. Ngunit sa ngayon, nagpasya siyang kumilos na parang normal. Amanda, subukan natin ang ibang klase ng training ngayon, masayang sabi ni Miguel. Anong klaseng training? Isang simulation na base sa totoong sitwasyon. Ito ang paraan ng training na ginagamit sa Special Operations Command. Ang training sa araw na iyon ay puno ng sorpresa. Ang mga taktika na ipinakita ni Miguel ay nasa ibang level kumpara sa mga natutunan ni Amanda sa US military. Ito ay isang paraan na nagpapataas ng precision, efficiency, situational awareness, at mabilis na pagdedesisyon. Wow! Grabe! Saan natututunan ang mga ganitong bagay? Tanong ni Amanda. Ito na ang pagkakataon para makakuha ng impormasyon. Sa SOCOM, hindi lang combat skills ang pinag-aaralan namin. Nagtitraining din kami sa psychological warfare, information gathering, infiltration, at iba pang larangan. Paliwanag ni Miguel. Gumagawa ka pa rin ba ng mga ganoong trabaho ngayon? Maingat na tanong ni Amanda. Nag-atubili ng bahagya si Miguel bago sumagot. Sakto sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Miguel. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon nang sagutin niya ang tawag. Opo, naiintindihan ko. Papunta na ako dyan. Pagkababa ng telepono, tumingin si Miguel kay Amanda. Pasensya na. May biglaang lakad. May nangyari ba? Nag-aalalang tanong ni Amanda. Medyo komplikadong ipaliwanag. Nag-isip sandali si Miguel bago nagsalita. Bukas, may joint exercise ang Pilipinas at US. Ako ang inatasan na mag-obserba. Kung interesado ka, Amanda. Gusto mo bang sumama? Napalunok si Amanda. Joint exercise ng Pilipinas at US? At si Miguel ang mag-oobserba? Talaga? Pwede akong sumama? Oo naman. Dahil opisyal ka ng US military, syempre pwede. Mas matutuwa pa nga sila. Kinabukasan, pagdating ni Amanda sa isang kampo militar sa Tarlac, namangha siya sa kapaligiran. Naroon ang mga piling miyembro ng AFP at US military, kasama ang mga matataas na opisyal mula sa parehong bansa. Ito ang unang pagkakataon na makakita siya ng ganito kalaking joint exercise ng personal. Ang tactical demonstration ngayong araw ay isasagawa ng isang espesyal na panauhin, anunsyo ng isang koronel ng AFP. Siya ay dating miyembro ng Light Reaction Regiment at kasalukuyang tactical advisor ng ating hukbo. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang lalaking nakaitim na maskara. Hindi siya gaanong matangkad at payat ang pangangatawan. Ngunit sa paglabas niya, lahat ng sundalo ay sumaludo. Maging ang mga opisyal ng US military ay nagpakita ng paggalang. Habang tinitingnan ni Amanda ang likod ng lalaki, may kakaiba siyang naramdaman. Pamilyar ang kanyang pangangatawan.
ngunit isang imposible ang pumasok sa kanyang isip. Ngayon, ipapakita namin ang isang tactical demonstration base sa isang totoong operasyon, sabi ng lalaking nakamaskara. Sa narinig niyang boses, natigilan si Amanda. Sigurado siyang narinig na niya ang boses na iyon, ngunit hindi siya makapaniwala. Nagsimula ang demonstration. Ang lalaking nakamaskara ay mag-isang lumaban sa 10 miyembro ng Special Forces sa isang mock battle. Ang kanyang mga galaw ay parang sining. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga kalaban na para bang sumasayaw. Habang pinapanood ang mga galaw na iyon, nakumpirma ni Amanda. Iyon mismo ang mga teknik na itinuro sa kanya ilang araw lang ang nakalipas. At ang kakaibang kilos at paraan ng pag-iisip, imposible, bulong ni Amanda. Nang matapos ang demonstration, tinanggal ng lalaki ang kanyang maskara. Sa sandaling iyon, hindi makapagsalita si Amanda. Ang nakatayo doon ay walang iba kundi si Miguel. Lahat ng sundalo ay pumalakpak habang sumasaludo at maging ang mga opisyal ng US military ay nakipagkamay sa kanya. Napakagaling na demonstration. Karapat-dapat ka talagang tawaging alamat na instructor, gulantang si Amanda. Ang katotohanang ang ordinaryong Miguel na kilala niya ay isang maalamat na personalidad na kinikilala ng parehong militar ng Pilipinas at Amerika ay isang malaking dagok sa kanya. Pagkatapos ng exercise, ilang araw na iniiwasan ni Amanda si Miguel. Masyadong magulo ang kanyang isip. Ang katotohanang ang tahimik at mapagkumbabang lalaking kilala niya ay isang alamat na kinikilala ng parehong bansa ay hindi niya matanggap. Higit pa rito, patuloy siyang ginigipit ng kanyang mga superior para sa impormasyon tungkol kay Miguel at nahihirapan siyang mamili. Ngunit naubos na ang pasensya ni Colonel Cutler. Captain Williams, anong ginagawa mo? Wala ka pa ring naibibigay na kahit anong mahalagang impormasyon. Sir, napakaingat po niyang tao. Hindi siya basta-basta nagsasalita tungkol sa mga personal na bagay. Kung ganoon, maging mas agresibo ka. Kung kinakailangan, isaalang-alang mo ang pagkakaroon ng mas malalim na relasyon. May halong kabastusan ang mga salita ng koronel. Nainis si Amanda sa narinig. Sir, hindi po ba iyon sobra na? Nakasalalay dito ang seguridad ng ating bansa. Kung wala pa ring progreso, mapipilitan kaming gumamit ng ibang paraan. Ang mga salita ng koronel ay parang isang pagbabanta. Alam ni Amanda kung ano ang ibig sabihin ng ibang paraan. Maaaring gumamit sila ng mas marahas na hakbang. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Amanda ng isang emergency call mula ito sa panig ng AFP. Captain Williams, may emergency. Hindi namin makontak si Miguel Reyes. May alam ka ba? Anong ibig niyong sabihin? Nagulantang na tanong ni Amanda. Nawala siya sa gitna ng isang secret operation. Ang huling komunikasyon ay 12 oras na ang nakalipas. Nanlamig ang buong katawan ni Amanda. Nawawala si Miguel. Saan siya nawala? Paumanhin. Pero hindi namin maaaring sabihin ang mga detalye. Ngunit napakaseryoso ng sitwasyon. Pagkababa ng telepono, agad na nagdesisyon si Amanda. Wala nang oras para mag-alinlangan. Kung nasa panganib si Miguel, kailangan niya itong tulungan. Ang utos ng kanyang superior at ang pangangalap ng impormasyon ay hindi na mahalaga. Muling tinawagan ni Amanda ang panig ng AFP para subukang alamin ang mas detalyadong sitwasyon. Ngunit dahil sa military secret, hindi nila ibinigay ang mga detalye. Ang tanging nalaman niya ay nawalan ng kontak si Miguel habang nasa isang operasyon sa bulubunduking bahagi ng Luzon. May maitutulong ba ako? Desperadong tanong ni Amanda. Paumanhin, ngunit ito ay isang internal na usapin ng AFP. Ngunit hindi sumuko si Amanda. Hindi siya mapakali sa pag-iisip na nasa panganib si Miguel. Ginamit niya ang lahat ng kanyang koneksyon para mangalap ng impormasyon. Sa gitna nito, nakatanggap siya ng isang hindi opisyal na tawag mula kay Colonel Isagani Santos, isang commander sa AFP Special Operations Command. Captain Williams, narinig kong nag-aalala ka kay Miguel. Opo, sir. Sobrang nag-aalala po ako. Mayroon po ba kayong mas detalyadong impormasyon?
Nag-atubili ng bahagya si Colonel Santos bago nagsalita. Sa totoo lang, napakahalagang tao ni Miguel para sa amin. Ang lugar kung saan siya nawala ay napakadelikado at limitado ang kakayahan namin para sa isang normal na rescue operation. Kung ganoon, ano po ang gagawin natin? Gusto naming humingi ng tulong ng hindi opisyal. Maaaring kailanganin namin ang iyong karanasan mula sa US Special Forces. Agad na sumagot si Amanda. Handa po akong tumulong sa abot ng aking makakaya. Ngunit sa sandaling iyon, lumitaw si Colonel Cutler. Tila narinig niya ang buong usapan sa telepono. Williams, alam ko ang binabalak mo, pero hindi ko ito papayagan. Sir, buhay po ng tao ang nakataya. May mas mahalaga pa riyan. Ito ang pagkakataon nating malaman ang paraan ng operasyon ng AFP at ang tunay na pagkatao ni Miguel Reyes. Nanginig sa galit si Amanda. Sir, hindi po ba iyan masyadong hindi makatao? Ang emosyon ay isang luho para sa isang sundalo. Ngunit buo na ang desisyon ni Amanda. Susundin niya ang kanyang konsensya kaysa sa utos ng kanyang superior. Sa sandaling iyon, natanto niya. Ang nararamdaman niya para kay Miguel ay higit pa sa simpleng pagkagusto. Nang gabing iyon, isinugal niya ang lahat at kumilos. Tinanggihan niya ang utos ni Colonel Cutler at lihim na nakipagkita kay Colonel Santos. Sa isang operations room sa isang kampo ng AFP, nagsimula ang isang emergency briefing. Ang huling signal ni Miguel ay nagmula sa malapit sa demilitarized zone na ito. Paliwanag ni Colonel Santos habang binubuklat ang isang mapa. Ang problema, masyadong mapanganib ang lugar na iyon para maglunsad ng isang malakihang rescue operation. Ibig sabihin, isang maliit na infiltration mission lang ang posible, tanong ni Amanda. Tama. At para sa misyon na iyon, kailangan namin ng isang taong may malawak na karanasan sa Special Forces. Isang taong tulad mo, agad na pumayag si Amanda. Handa po ako anumang oras. 3:00 ng madaling araw, sumakay si Amanda sa isang helicopter kasama ang mga miyembro ng Special Forces ng AFP. Ang pagsali ng isang opisyal ng US military sa operasyon ng AFP ay napakabihira, ngunit naging posible ito sa ilalim ng dahilan ng isang emergency situation. Habang nasa himpapawid, iniisip ni Amanda si Miguel. Ang lalaking inakala niyang mahina noong una silang magkita ay ang pinakamahalagang tao na ngayon para sa kanya. Malapit na tayo sa target area. Sigaw ng piloto habang bumababa ang helicopter. Sa ilalim ng kadiliman ng gabi, napakatarik ng bulubunduking lugar. Sumasakit ang kanyang dibdib sa pag-iisip na nag-iisa si Miguel doon. Bumaba si Amanda at 5 miyembro ng AFP Special Forces gamit ang lubid. Ang huling signal ay kumpirmado 3 kilometro mula rito, bulong ng team leader. Kikilos tayo ng pinakatahimik. Hindi madali ang pagtawid sa makapal na gubat. Ngunit hindi sumuko si Amanda. Ang tanging nasa isip niya ay ang iligtas si Miguel. Maging ang mga miyembro ng AFP ay tila naantig sa kanyang determinasyon at mas naging kooperatibo. Makalipas ang 2 oras, narating nila ang destinasyon. Isang lumang bunker ang kanilang natanaw at mayroong mahinang liwanag na nagmumula sa loob. Mukhang nasa loob siya, sabi ni Amanda habang tinitingnan ito gamit ang binoculars. Mukhang mahirap ang frontal assault. Nag-aalalang sabi ng team leader. Ako na ang mauunang pumasok, sabi ni Amanda. Susubukan ko ang mga teknik na itinuro sa akin ni Miguel. Ginamit ni Amanda ang infiltration techniques na natutunan niya mula kay Miguel at tahimik na lumapit sa gusali. Ayon sa turo ni Miguel, iniiwasan niya ang tingin ng kalaban at pinapaliit ang ingay. At sa kanyang pagtataka, nagawa niyang lampasan ang mga bantay at makapasok sa loob, sa basement ng gusali. Natagpuan niya si Miguel. May sugat siya sa binti at nakatali sa isang upuan, ngunit buti na lang at may malay pa siya. Miguel! Pabulong na tawag ni Amanda. Amanda, bakit ka nandito? Gulat na sabi ni Miguel. Mamaya na ang paliwanag. Kailangan nating makaalis dito. Kinalagan ni Amanda ang tali ni Miguel at nagsimula silang tumakas. Ngunit sa daan, natuklasan sila ng mga bantay.
Pinotektahan ni Amanda si Miguel habang desperadong lumalaban. Amanda, bakit mo pa to ginawa? Tanong ni Miguel na may halong pasasalamat at paghingi ng tawad. Dahil sa'yo. Dahil mahalaga ka sa akin. Hingal na sagot ni Amanda. Noong una, akala ko mahina ka. Pero ngayon alam ko na. Isa kang taong hindi mapapalitan. Matapos nilang mapabagsak ang lahat ng bantay, ligtas silang nakatakas. Sa loob ng helicopter, hinawakan ni Miguel ang kamay ni Amanda. Maraming salamat. Isinugal mo ang buhay mo para iligtas ako. Natutunan ko na rin. Hindi dapat husgahan ang tao base sa itsura. Tahimik ka. Pero ikaw ang tunay na malakas. Ilang buwan ang lumipas. Nag-retire si Amanda mula sa US military at nanirahan sa Pilipinas. Simple lang ang kanilang kasal ni Miguel, ngunit puno ng kahulugan. Sa harap ng mga opisyal ng militar at pamilya mula sa parehong bansa, ipinangako nila ang walang hanggang pag-ibig. Maging ang mga magulang ni Amanda ay bumisita sa Pilipinas at tuluyang nagbago ang kanilang pananaw. Humanga sila sa pagkatao ni Miguel at sa lalim ng kultura ng Pilipinas. Anak, nakahanap ka talaga ng mabuting tao. Mukha lang silang simple, pero ang mga lalaking Pilipino pala ay mga tahimik na mandirigma, emosyonal na sabi ng kanyang inang si Margaret. Sa gabi ng kanilang kasal, sinabi ni Amanda kay Miguel, "Noong una kitang makilala, hindi ko alam. Hindi ko alam na ganito ka pala kahusay na tao. Ako rin. Hindi ko alam na ganyan ka pala katapang at kabait, Amanda." Nagtinginan sila at ngumiti. Ito ang sandali na naunawaan nila kung ano ang tunay na pag-ibig na lumampas sa mga paunang husga. Sa wakas, naunawaan ni Amanda, ang tunay na lakas ay hindi maingay at magarbo. Ito ay tahimik na nagkukubli sa loob ng isang mapagkumbabang puso.